Alright, good evening. So, konting ano tayo ngayon, konting learnings kasi nagbabasa ako kanina ng mga comments, no? Tsaka messages. Ngayon may nabasa ako na may nag-private message, meron din mga nagko-comments, siguro mga 4 or 5 na nagko-comments tsaka nag-private message. Gusto nilang magpa-discuss ng actually mga ano yun mga estudyante, civil engineering students. Gusto nila magpa-discuss ng column beam joint, or yung iba binabaliktad to ginagawa nilang beam column joint. Walang problema doon kahit balik-baliktad rin nila. Okay, so nag-drawing na ako noon ng pinaka column beam joint natin, naka side view na or naka section. Ayan, yan yung pinaka illustration noon. Tapos sinulat ko na yung mga dapat na pagka sinabing ito, nakukonek mo agad kasi ito yung mga topic nun, like number 1, pag sinabing ganito, column beam joint or beam column joint, dapat no splicing of rebar, no, within 2D. Mamaya i-ano ko yan, i-explain ko yan. Tapos maririnig mo rin to pag sinabi itong topic na to na strong column weak beam concept or SCWB. Ang tawag nila doon yung iba. Tapos may maririnig din kayo na pag ganitong topic na plastic hinge. Yan, di mawawala yan. Tapos hindi rin to mawawala to. Palagi na lang itong nakokonek sa ganito na sitwasyon. Joint confinement. Sabihin sa rebar yan. Tapos meron din ito, kukonektado rin yan. No plastic hinge allow at column ends. Okay, tapos siyempre meron na tawag na elastic region tsaka plastic region. Galing yan sa stress strain curve, no? Okay, so simulan natin. Pag nabanggit tong ganito na joint, ang konsepto talaga yan is ito, strong column weak beam. Ang impression mo yan, dapat strong ang column, mas matibay ang column kaysa sa beam. Bakit? Kasi pag nag-collapse yung column, wala na, end of game na, di ba? End of the story na, collapse na yung buong building, di ba? Pero kung hindi mag-collapse yung column tapos yung beam lang magko-collapse, kung nag-collapse siya sa 10th floor lang ang magko-collapse, yung buong building hindi pa kasi nakatayo pa yung poste. Yun lang ibig sabihin nun, ha, sa strong column weak beam. May mga, kung sa design naman hindi natin touch yun, may mga formula yan tsaka proportion, no, na masasabi mo kasi merong ano yan merong kinocompute yan pagka a certain figure or value na lumabas, malalaman kung pasok sa SCWB. Alright, may 1:2, may 1.4, 1.2, something like that, no? Okay, sunod, plastic hinge. Yan, edi na discuss natin itong strong column weak beam. Paano ito mangyayari? Mangyayari yan is dapat mag-create ka ng plastic hinge. Saan dapat ito mag-occur o mag-a-appear? Mag-a-appear to is dito sa beam, dyan. Yan, delikado dyan. Sabihin natin kulay. Yan, ito yung dyan yung plastic hinge, no? Dyan yung plastic hinge. Yan. Dyan makikita yung plastic hinge sa column beam joint. Pero yung sa midspan meron din doon, pero hindi natin topic yun. Alright, ang topic natin is column beam joint. So dito makikita yung plastic hinge. Ano ba yung plastic hinge? Yung plastic hinge na yan, tsaka bakit natin kailangan maglagay ng plastic hinge? So yung plastic hinge na yan, ibig sabihin niya na kunyari yung building, no? Kunyari itong building, nakadesign lang yan ng magnitude sabihin natin 9. Sabihin natin sa lindol, no? Doon tayo sa lindol muna. Itong building na to, itong beam na to, kaya niya mag-resist ng magnitude 9 earthquake, kunyari.
Tapos pag lumagpas siya ng magnitude 9, hanggang magnitude 9 lang siya eh, dun hindi niya na kaya, di ba? Magpe-fail na siya o mag-yield na. Ito dito magsisimula ang yield. Diyan unang bibigay, di ba? Pero don't worry kasi tawag niyo nga pagkakasabi ko kasi yung iba sabi, bakit mo kailangan diyan mag-fail, di ba? Bale hindi na sa safe diyan. Actually safe yan kasi pag lumagpas lang siya sa maximum design mo, kunyari maximum is magnitude 9 lang, pag naging 9.5 yan, edi ano mangyayari, mag-start na siya mag-collapse, diba? So dito unang magko-collapse diyan sa mga singit na yan. Naintindihan nyo? I hope nakuha nyo. Pero kahit lumagpas ka man sa design mo na kunyari naging design mo is magnitude 9 lang tapos naging 9.5, ito na magko-collapse pero hindi ang column. Alright, ito yung pinakakusong ko sa baraha, itong column ang alas mo. Okay, naintindihan? Yun yung sabihin ng plastic hinge. Kaya pinagbabawal na maglagay o pinagbabawal sa design na dito. Ito sabi, ito ano ko na lang, continue ko na lang, plastic hinge, may nakalagay akong arrow. Ito pala, ito, no plastic hinge allowed at column ends. Ano ba yung column ends? Ito yung pinaka column ends to. Yan, hindi pwedeng mag-collapse diyan, hindi pwedeng mag-fail diyan. Yan. Ito papalitin ko kunyari ito yung slab, kunyari ito yung floor level, no? Ito yung floor, mga floor yan, kunyari sabihin natin 10 floor, ito 9 floor. Ito yung column, ito yung column ends, diba? So bawal dyan magsimula bawal dyan maglagay. Kung mag-design ka, wag mo lalagyan ng plastic hinge dyan, okay? O bawal mag-appear sa design mo, na pag-check mo nun, bawal mag-appear na meron dyan na plastic hinge. Except, no, meron tayong exception. Except sa wala ka na talaga magagawa dyan. Sa mag-a-appear talaga yung plastic hinge sa column dito lang sa pinaka base niya. Sa pinaka base niya, ito yung footing, tapos ito yung column. Dyan mag-a-appear talaga yan, lalo na pagka internal. Kunyari ito yung mga column natin, tapos ito yung mga footing, mas malakas, mas grabe ang tawag yung plastic hinge sa column end dito sa interior kaysa sa exterior column and footing. Alright, so naintindihan nyo na pag sinabing strong column weak beam concept. Okay, ano pa? Ito, joint confinement rebars. Ito dati nung kisimula pa ako, hindi ko pa alam to may mga project kami na pinapayagan lang namin, kahit yung iba nga hindi namin nilalagyan hindi naman kasi namin alam tsaka hindi pa kami nagbabasa ng mga construction notes kasi fresh graduate, parang yung mga senior namin hindi naman kami tinuturuan din, so yun nangyayari, diba? Pero habang tumatagal na yung mga project nyo, may mga talagang sharp na mga inspector. Actually doon kami natuto sa mga projects namin na na matatalas na mga inspector doon, kasi talagang sabihin sa'yo, reject yan, basahin mo yung plano, basahin mo yung construction notes. Doon kami natututo. Alright, tapos plus magbabasa ka pa ng mga codes, tsaka mo marirealize na mali pala yung mga previous natin na ginagawa. Okay, so confinement, joint confinement, sabihin nandito yan, joint confinement, meron talagang bakal yan, mga hoops yan, ang mga ties, diba? Somewhere here sa may joint yan. Okay, joint confinement, although yung sa ibabaw confinement din yan sa ito mga confinement ties din yan. Okay, so yan, ito yan, isa yan sa dapat nyong
babantayan, no? Pag sinabing ganito, yung column beam joint confinement. So ano pa? Ayun, ito explanation to bakit tinawag na plastic hinge, kasi sa stress strain curve to eh. Meron dalawang region dun eh. May tatawag na elastic region, yung pag yung bakal bininat mo, ni stress mo, babalik pa sa original size niya and shape. Okay, na hindi nabawasan yung strength niya, para ding original, no. Tapos meron din tatawag na plastic region, no. Plastic region, yun yung does not come back to its original size and shape. Wala na, nag-yield na siya. Pag nabinat yung bakal, na elongate, tapos tinanggal mo yung stress, binitawan mo, wala na, hindi na siya babalik sa original niya, at nakuha na na-lessen na yung strength nun. So ibig sabihin ng plastic region, yan sa plastic hinge nya. Okay, so pag sinabi nito, anong kasunod ng yield, 'di ba? Magne-necking, magra-rupture, tapos yun na, magbibigay na failure na. Alright, so ito pala, hindi ko pa na-discuss ito. No splicing within 2D. Yan, sabihin ng 2D, yung D is depth of girder or depth of beam. Tapos times 2 mo lang yan. So ito yung 1, ito yung 2. Galing sa face ng column, bawal ka mag-splice ng bakal. Ito sabihin doon sa bottom bar. Actually top and bottom bawal ka dyan. So buo yan. Yan, buo yan. Top and bottom. Wala kang makikitang splicing dyan. Lalo na pagka SMRF. Pagka SMRF siya. Pagka hindi siya SMRF, pinapayagan naman, na nabasa ko sa NSCP 2015 na pinapayagan naman din pag hindi siya SMRF, pag ordinary moment frame lang siya. Pero pag SMRF siya, stricto talaga. Ito pinapa-adapt. Yan, pinapa-adapt yan. Bawal na may dugtungan dyan. Dapat original yan na one length yan. Wala siyang dugtungan. Okay, so yun lang ang mga babantayan nyo na mga statement, or yun tawag dyan, mga statement o mga points, no, pag nabanggit yung tinatawag na column beam joint or beam column joint connection. Okay, so yan lang muna, no. At least I hope na nasagot ko yung question nila. Okay, sige, thank you, bye bye.